Yan, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaksyon na naman ulit po tayo. At for today's video po ay gawa natin ng reaction. Itong bagong tinutulungan nila Kalingap Rob na binansagang zombie ng kanilang mga kapitbahay. Dahil nga doon sa pagiging sobrang mahiyain na magkakapatid na ito. Pero bago po natin simulan itong ating gagawing reaction video patungkol dito sa magkakapatid na ito, ay syempre ang lagi po nating paalala sa unahan at tulihan ng ating reaction video na lagi lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rob at syempre si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At gano'n na rin po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre mga kalingap, mga kabisnes, patuloy din po nating suportahan ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. Yun. Support lang po nating lahat yan mga kalingap, mga kabisnes. At yun, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video patungkol nga dito sa magkakapatid na binansagang zombie ng kanilang mga kapitbahay dahil nga po doon sa pagiging sobrang mahiyain ng magkakapatid na ito. Ito magkakapatid nito, apat ito eh. Tatlong babae na dalaga na at meron silang isang kapatid na lalaki na bata pa lang, siguro mga nasa 8 to 10 years old, ganun yung edad ng kanilang kapatid na batang lalaki. Kaya lang, ito mga kalingap, mga kabisnes, pare-pareho sila. Pare-pareho silang sobrang mahihiyain. Pero sabi naman ng nanay nitong magkakapatid na ito ay pag sila-sila lang ang nandun sa bahay, ay makukulit din naman daw itong mga to, madadaldal din. Sila-sila nagkukwentuhan, nagtatawanan. Kaya nga lang, yun, pag may ibang tao, ay nawawala yung kanilang pagiging madaldal. Kumbaga, nauunahan sila ng hiya. Na kahit kinakausap na sila, ay halos hindi pa rin sila umiimik. Kumbaga, kung ano lang yung itinanong mo, yun lang yung isasagot sa'yo. At minsan, tatango na lang sila sa sagot nila. Kumbaga, andalang nilang magsalita. Alam nyo mga kalingap, mga kabisnes, kung tutuusin, hindi na ako bago sa mga ganitong klase ng tao. Kasi ako po ay taga-probinsya. Lumaki po ako sa probinsya ng Mindoro o sa isla ng Mindoro. At hindi naman po siguro lingid sa ating lahat na ang isla ng Mindoro ay maraming katutubong mangyan. Na syempre lumaki sa bundok. Yun na, doon sa bundok sila namuhay. At yung ibang mga katutubo kasing mangyan na madalang bumaba sa patag ay mga ganito din. Ganito din sila, ganito din yung mga ugali nila. Pero hindi naman po lahat ng katutubong mangyan ay ganyang kahiyain. Kumbaga meron din naman na mga katutubong mangyan na medyo ika nga ay sanay na makasalamuha sa mga Tagalog. Pero yung mga katutubong mangyan yan na madalang bumaba sa patag ay ganyan sila. Sobra silang mahihiyain. Pag nagkikita sila ng Tagalog, nagtatakbuhan, o kaya pag pumunta yung mga Tagalog doon sa kanilang pamayanan, yung mga kabataan o yung mga katutubong mangyan na hindi malimit bumababa ng patag ay iwas yan sa mga Tagalog. Pero pag sila yung magkakausap, madadaldal sila, makukulit. Kaya lang pag kinausap na nga sila ng mga Tagalog na pumupunta doon sa kanilang pamayanan, ay hindi na halos yung mga umiimik. Minsan nga kahit tanungin mo hindi umiimik eh.
nakatalikod lang sa'yo, nakatungo, hindi talaga sila umiimik. Kasi nahihiya. Kaya kasi sila ganyan, kasi hindi nga sila sanay makipagsalamuha sa tao. Kaya na mapanood ko to, itong vlog ni Kalinga Prab na ito. At yun nga, makita ko yung sitwasyon nitong magkakapatid na ito. Sabi ko, napakalaking challenge ng gagawing pagtulong dito nito sila Kalinga Prab. Una, yung napakalayo at napakahirap na daan papunta dito sa dito sa magkakapatid na ito. Isa na yun sa challenge dito kay Kalinga Prab. Tapos, yung isa sa magiging challenge talaga dito kay Kalinga Prab ay kung papaano nila kukuhanin ang loob ng magkakapatid na ito para makausap nila ng normal. Kasi nga sabi ko sa inyo, di ba? Sanay ako hindi na ako bago sa mga ganitong klaseng attitude ng mga kababayan natin. Dahil nga, laki ako sa Mindoro at alam ko o nakakasalamuha ako ng mga ganitong klase ng behavior ng isang tao. Doon nga sa ating mga katutubong mga kapatid na katutubong mga yan. At sa karanasan ko kasi, mga kalingap, mga ka-business, makukuha mo ang loob ng mga yan o mas madali mo makukuha ang loob ng mga yan kung makikipamuhay ka sa kanila. Kahit isang linggo lang, makipamuhay ka sa kanila, mas madali mong makukuha yung loob nila. Pero yung ganyan na ika nga ay pupunta-puntahan lang nila, tapos hindi pa ganun ka limit, pera na lang kung aaraw-arawin nila yan. Medyo ika nga ay matatagalan dito. Yun yung tingin ko dito. Matatagalan nitong sina Kalinga Prab bago nila tuluyang makuha ang loob niyan at makausap yung mga yan na maayos. Magiging matagal na proseso yun. Yun yung isa sa nakikinig-init ako dyan. Pero syempre, wala namang imposible, 'di ba? Mga kalingap, mga ka-business. At lalo na't ikay determinado sa ginagawa mo, wala namang imposible. At hindi ko naman sinasabing porke madalang mapuntahan yan, hindi araw-araw na napupuntahan, ay hindi na nila makakausap yan ng normal. Hindi. Masasanay at masasanay din yan sa kanila. Pero nga, yun ang sabi ko. Magiging malaking challenge ito sa kanila kasi yung ganong proseso, medyo ika nga mahaba-habang proseso yan bago nila makausap na maayos. At isang magandang hakbang din itong ginagawa nga nito si Kalinga Prab na yan, katulad ng part 2 o yung pangalawang beses nilang pumunta dito na dinalhan niya ng mga gamit sa bahay tulad ng foam na higaan at dinalhan din nila ng Jollibee. Dahil ito nga daw magkakapatid na ito ay hindi pa nakakaranas makapag-Jollibee. At sa ganito kasing paraan ay medyo ika nga ay titingnan sila ng magkakapatid na ito na hindi sila kailangang katakutan. Pero syempre, hindi dyan basta-basta mawawala yung pagiging mahiyain nito magkakapatid na ito. Ang maganda nga lang dito kay Kalinga Prab, eto nung ito nandito nga sila nung pumunta sila dito, ay yung tuloy-tuloy niyang pagkausap dito sa magkakapatid na ito. Kahit nga halos hindi siya iniimikan, kahit nga halos hindi siya pinapansin. Tama yung ginagawa ni Kalinga Prab eh. Yung tuloy-tuloy lang na dadaldalin niya itong mga ito. Sa ganon, ay utay-utay na maging komportable itong magkakapatid na ito sa kanya. Kahit sa kanya lang muna. Yung maramdaman nito magkakapatid na ito na hindi namin ito kailangan layo ang taong ito. Kahit yung mga tanong ni Kalinga Prab ay halos hindi sinasagot, okay yun. Okay yun. Kasi makikita naman natin na kahit pa paano napipilitan, di ba? Napipilitan sumagot. Yung yung isa doon sa magkakapatid.
Oh, 'di ba? Dalawa nga halos yun, eh, dalawa halos yung, kahit papaano ay sumasagot do'n sa mga tanong nito si Kalingap Rab. Kaya lang pansin talaga natin na, halos hindi sila umiimik. Medyo mahirap talaga, medyo mahirap. Pero yun nga, yun yung isa sa magandang gawin dito ni Kalingap Rab. Ituloy-tuloy lang niya yung pagkausap kahit hindi siya iniimikan. At pag tagal-tagal niyan, 'pag lagi nilang ginagawa 'yan, masasanay at masasanay din 'yan at makukuha nila kung ano yung kanilang gusto dito sa magkakapatid na ito. At isa sa maganda na paraan dito, tama yung, idea ni Kalingap Rab na mapapasok sa eskuwelahan para makasalamuha sa ibang mga tao. Isa yun sa magandang, paraan para, utay-utay na mabawasan ang hiya ng magkakapatid na ito. Kasi alam niyo mga kalingap, mga kabis, nakakaawa din naman, eh. Nakakaawa din kung hahayaan lang na ganito yung kanilang, nakasanayang buhay. Yung hindi sila marunong makisalamuha sa tao. Nakakaawa din. Kasi parang makukulong yung kanilang, mundo doon sa, ah, doon sa gitna ng gubat. Makukulong yung mundo nila sa kawalan na sila lang magkakapatid nag-uusap-usap. Kumbaga malilimitahan yung kanilang kaalaman. Kasi nga, hindi sila marunong makisalamuha sa ibang tao. At mas maganda din kung patatayuan nila ito ng bahay, ay mas magandang itayo ang bahay nito mga ito doon sa lugar na medyo marami silang kapitbahay. Para nga yung kanilang pagiging mahiyain ay utay-utay na mabawasan. Kumbaga pag nasanay sila na yung paligid nila ay maraming tao, marami silang nakikitang tao at may makakasalamuha nga silang iba bukod sa kanilang magkakapatid, ay utay-utay yan. Utay-utay na mababawasan yung kanilang pagiging mahiyain. Oo, bagamat masasabi nating medyo matatagalan din yun bago yung makipagkwentuhan, makipagsalamuha sa ibang tao. Pero iba. Iba yung mas marami na silang nakikitang tao sa paligid nila. Kaysa doon sa, yan, nandiyan sila sa gitna ng bukid at halos wala silang nakikitang ibang tao. Sila-sila lang talaga magkakapatid. Pero ayon naman dito sa nanay nitong magkakapatid na ito na nakaranas din pumasok itong mga batang ito. Kumbaga nakaranas din sila mag-eskwela. At sa ngayon nga lang ay di nahinto sila. At batay din dito sa nanay nitong mga batang ito ay gusto din nilang mag-aral. Kaya nga lang ang gusto nila ALS. Pero ang suggest dito ni Kalingap Rab ay sa regular class na lang. Para mas maraming kaklase. Para mas marami nga naman makakasalamuha. Na tama naman, di ba? Mga kalingap, mga kabisnes. Tama naman yung ganong idea kay Kalingap Rab. Kasi once na marami nga sila makakasalamuha, mas ika nga ay mas mapapabilis yung kasanayan nila o kasanayan nitong magkakapatid na ito na makipagsalamuha nga sa ibang tao. Kahit pa sabihin mga kaedad nila yan, mga kaklase o mas bata sa kanila, iba pa rin yung talagang may nakakasalamuha sila sa araw-araw. Kaya nga lang mga kalingap, mga kabisnes, kailangan din na pag ini-enroll ito sa isang eskwelahan ay kausapin ng mga magulang nito o kaya nito sila Kalingap Rab, yung principal at saka mismong yung guro ng eskwelahan para dito nga sa behavior nitong magkakapatid na ito. At ipaunawa sa mga magiging kaklase ng mga ito kung bakit sila ganon na halos hindi umiimik. Para maiwasan din dito mga kalingap, mga kabisnes, yung pambubuli sa kanila na maaaring maging dahilan pa ng mas lalo nilang pagiging halos hindi umiimik o pagiging mahiyain.
Baka mas makadagdag pa kasi yun sa dahilan para mas lalo silang umiwas sa ibang tao. Kasi alam nyo naman ngayon mga kabataan, di ba? Maraming mga kabataan dyan, lalo mga estudyante, ang mga bully. Maraming ganyan sa eskwelahan. At kailangan yun yung maiwasan dito sa magkakapatid na ito, yung mabuli ng kanilang mga kaklase. Kung sakasakali na talagang itong mga ito ay mapag-aral o mapabalik sa eskwelahan. Kailangan lahat ng naroon sa eskwelahan ay aware sa kung ano yung sitwasyon ng magkakapatid na ito. Yun yung tingin ko. Yun yung sa tingin kong maganda nilang gawin para nga makaiwas na mas lalong lumala yung kanilang pagiging iwas sa mga tao sa paligid nila. Pero dito mga kalingap, mga kabisnes, natutuwa lang tayo dito kaya Kalingap Rob kasi nakikita natin yung laki ng determinasyon niya para matulungan itong magkakapatid na ito para mabago yung uri ng pamumuhay na kinalakan na magkakapatid na ito. Di ba mga Kalingap, mga kabisnes? Kumbaga, nakikita natin dito kay Kalingap Rob yung napakataas niyang hangarin na mabago ang nakasanayan ng magkakapatid na ito. At hangad natin dito mga Kalingap, mga kabisnes. Hangad natin dito kay Kalingap Rob ang tagumpay niya sa misyon niyang ito. At naniniwala tayo na magagawa at magagawa yan ni Kalingap Rob balang araw. At pag nangyari yan ay isa itong napakalaking achievement para dito kay Kalingap Rob. At ganoon na rin sa channel niya. 'Di ba? Napakalaking achievement dito. Na yung klase ng ganitong behavior ng magkakapatid na ito ay nabago niya. Kumbaga, nailabas niya ang magkakapatid na ito doon sa tunay na mundo. Kasi sabi ko nga kanina, ito magkakapatid na ito ay tila ba may sarili silang mundo. Na yung mundo nga nila ay umiikot lang doon sa kanilang pamilya o doon sa kanilang magkakapatid. At kung ito'y magagawan nga nitong si Kalingap Rob ng paraan para makalabas doon sa mundo nila at makapunta dito sa mundo o dito sa tunay na mundo, tunay na realidad ng buhay, ay isang napakalaking achievement nito para kay Kalingap Rob. At yan yung ating aabangan, mga Kalingap, mga kabisnes. Yan yung ating pakakaabangan lahat. Kaya ngayon pa lang, ang masasabi ko lang sa iyo, Kalingap Rob, good luck. At sana mapagtagumpayan mo ang mission mong ito. Para po mga Kalingap, mga kabisnes, hanggang dito lang muna po itong ating reaction video patungkol nga po dito sa magkakapatid na tila ba zombie o binansagang zombie ng kanilang mga kapitbahay dahil nga po doon sa kakaiba nilang pagiging mahiyain. Ano po, maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta sa akin at sana po nagustuhan nyo itong aking simpleng reaction video ito para dito sa magkakapatid na ito. At yon, bago po tayo tuloy magtapos dito sa ating reaction video ito, mga Kalingap, mga kabisnes, ay ang lagi po natin paalala sa unahan at hulihan nga po ng ating reaction video na yan, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po ito si Kalingap Rob at si Ate Edna Vlog, ang may bahay nga po nitong si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon na rin po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre ganoon din mga Kalingap, mga kabisnes, ang lakat ng Kalingap partners at ang lakat ng Kalingap reactors. Syempre, ganoon din ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan, mga Kalingap, mga kabisnes, ang mga kabisnes official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. Yon, napatuloy lang po natin silang suportahan. At muli po ay maraming salamat sa inyo lahat, mga Kalingap, mga kabisnes. God bless po sa inyo lahat and I love you all. Bye-bye.